Tuloy po ba tayo? Darating po ba siya? Pupuntahan ko si Santi sa bahay nila. Ang sabi po sa akin ni Sir Santi, susunod daw po siya sa pamilya niya sa Amerika. Kung ayaw ni Santi ako papakasalan kita. Jun, kailangan ko lang siya makausap. Sabihin niya sa akin kung kailangan kong maghintay kasi maghihintay naman ako eh. Siya lang talaga yung kailangan mo, no? Oh, yun na yung number ni Santi. I can't do this anymore. I can't take care of you and the baby. Sino ba? Makamatay ka ba? Papatay mo ba yung sarili mo sa anak mo? Ba't hindi ka katulad nila binabasura? Sige, mahal kita eh! Something's up with Rachel. Rachel is always up to no good. Kaya malaman-laman ko lang talaga na totoo yan dinadala mong stupidity. Isusumbong talaga kita kay mami at angko. Minsan ka lang magpapakasal. Tapos dun pa sa tao na hindi ka naman talaga mahal, paano yung pag-aaral mo? Paano yung pangako mo para sa nanay mo? Prenatal test? Positive? Umibig ng ganito. Kay saya pa lang mabuhay dahil sa'yo. Tumigil na sa paghihintay. Damdamin na'y Tol, magkano yung habol? Ako ba, Tol? Libre na yun. Ako na bahala. Total kasi si Ninong, di ba marami din utang na Pasko sa akin. Quits na kami. Tol, salamat na. Mag-loob na ako dun. Congrats, brad. Salamat. Puloy, salamat ha. Wala naman yun. Basta, talagaan mo tong best friend ko, ah. Mahal ko yan. Sabi na talaga yun. Pwede ako. So, didiretso na ba kayo? Oo, sa house namin. Are you sure? Hindi pa, pero dapat sure na. Meron ng daddy yung baby ko, diba? Puro kahihiyan na lang ang inabot ko sa babaeng yan. Cynthia, there has to be an explanation why Rachel has this... What explanation? Ang linaw-linaw, nagpabuntis si Rachel sa kung sino mang lalaki. Ano nangyari kay Rachel? Ayan, nagbunga na rin ang kalandian niya. Cynthia, stop it! Rachel? Rachel, what's wrong? Nagsusuka ka. Baka hindi naman. Malalagot siya ngayon kay Papa. Kasabihin mo agad kay Papa? Eh, hindi muna natin siya kakausapin, si Rachel? Kailangan malaman ni Papa to para matauhan ang batang yan. Tapos ano, parurusahan siya ng Papa? Sinong sisisihin niya? Bakit nagkaganon si Rachel? Eh, di ba ikaw nagpalaki sa kanya? Aba, wala akong kasalanan sa paglalandi ng babaeng yan. Si Rachel ang nagpasok sa sarili niya sa kahihiyan. Siya ang nagpabuntis! Cynthia, Papa, ulitin mo nga sinabi mo. Buntis si Rachel! Bakit hinayaan mong mangyari ito? Papa, alam mo namang noon pa lang problematic na si Rachel. So you're telling me na sinukuan mong ang kabalbalan ng anak mo? Na hindi mo na sinubukang disiplinahin siya? Ganun ba? Anong klase kang ina? Lahat ng mga bagay na ipinagkatiwala ko sa'yo, ipinaksak mo. You used to fail all our businesses. At ngayon, pati ba naman mga anak mo? Angkong, hindi naman po ako yung nabuntis eh. Sinusunod ko po lahat ng utos nyo. Papakausapin muna natin si Rachel. No, Ivy. Matagal ko na siyang binalaan. At anong ginawa niya? Talagang hinahamon niya ako. Tignan natin
kung saan pupulutin niyang Rachel na yan. Pati na ang lalaking bumuntis sa kanya. Sito, nag-aalala ko sa anak natin. Aura, maaga pa. Kung gusto mo, i-text mo si Junior, ha? Hindi, ginagabi na siya eh. Gabing-gabi na. Diba? Hindi pa siya umuwi. Nag-aalala ako. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Oh, tinan mo. Nahulog yung... Baka kung ano na nangyari. Laura, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Siguro kasama lang niya si Puloy. Nagko-computer sila. Yun lang yun. Kalma. Kasama mo akong haharap sa kanila, ha? Hindi ako bibitaw. Junior, anong ginagawa mo dito? Angkong. How dare you come back to my house? Nagpabuntis ka na nga. Dinala mo pa ang lalaki mo? You are an embarrassment to this family. Angkong, nagpakasal naman po kami ni Junior eh. You don't have to worry. Meron pong daddy yung baby ko. Akala mo ba masusolve ng pagpapakasal mo sa lalaking yan ang kahihiyan na ginawa mo? Masusuportahan ka ba niyan? Angkong, mabuting tao po si Junior. Papanindigan niya po yung baby ko. Hindi ko pwedeng payagan na mahaluan ng dugo ng pamilya nito ng isang oportunista at manggagamit. Sir, hindi naman ho ako manggagamit, sir. Palayasin niyo ang dalawang ito! Please. Angkong, please. Please, don't do this to us. I warned you before. Pero nakinig ka ba? Kunin mo ang apelyido ng asawa mo. Pero hindi mo magagamit ang ke o tan sa pangalan mo. Lumayas kayo! Lumayas ka! Rachel! Angkong! Angkong, I'll do everything you want. Tanggapin niyo na kami, please. Pa, huwag mong gawin to sa apo mo, pa. Huwag mong gawin to sa apo mo. Wala akong apong ganyan. And my decision is always final. I don't want to see that girl again in this house! Pa, please. Rachel, naman sa tayo. Makasama pa sa baby. Tara. Pa, please. I'm sorry, anak. Papa has decided. Get your things and leave. Cynthia naman. Wala na tayong magagawa. Nagdesisyon na si Papa. Now get your things, get dressed. Puro mo mag-ano mo. Rachel, mag-aantay ako dito, ha? Pa, please consider the welfare of Rachel at ng bata. Kadugo mo pa rin siya. You can't convince me anymore. You know very well na wala akong simpatya sa makakaya niyang maagang magtapon ng buhay.
Just like what you did to me at kay Nelson. But you gave me a chance na makabalik sa bahay na to. But with a price na hanggang ngayon ay pinagbabayaran mo. Hindi tulad ni Rachel na nagpakasal ka agad sa isang pipitsugin na lalaking yon. Mabuti pa nga, pala na namatay na yung lalaki mo. At baka kung saan basura ka rin pulutin ngayon. Talagang ayaw mo merong taong masaya sa pamilya mo, no? Pababayaan mo talaga ang apo mo dahil sa pride mo? Wala na ba ibang mahalaga sa'yo kundi ang pangalan mo? Tigas sa puso mo. Wala ka kasi sama. Nililaw ko na ang patakaran ko. Pero sumusuway pa rin kayo. Sino ang masama? Ako? Na tunay na nagmamalasakit sa kapakanan ng pamilya natin. Ang batas ko ang masusunod habang nasa bahay ko kayo. Habang buhay ako. O ano ngayon? Kung sumunod ka lang sa amin na angkong mo, o di sana hindi nangyari to ngayon. Cynthia, hindi ka nakakatulong. Kahit naman anong gawin ko, lagi naman akong mali. Ah, ganon. So, kaya ka nagpabuntis. Para ipamukha sa amin na mali kami at tama ang mga life choices mo. Ganon ba? Mami, hindi ko naman to ginusto. Pero bakit ikaw parang gustong-gusto mo tong nangyayari sa akin ngayon? Tinuring mo ba akong anak mo? Kahit minsan? Kasi parang puro si Archie lang yung tinuturing mong anak eh. Dahil naging mabuti siyang anak sa akin. Hindi tulad mo na puro problema ang binigay sa akin. Pabigat ka lang, alam mo ba? Cynthia, that's enough! So you're the guy who finally pinned down my sister. Sana man lang in-invite mo kami sa kasal niyo, no? Phoebe, hindi ko naman magkapatid kayo. Well, kailan ba naging kayo? Last month? Last week? Or kahapon lang? Kasi alam ko, may long-time Pinoy boyfriend ng sister ko. Si Sante ba yung sinasabi mo? Ah, kilala mo rin pala siya. Wala na sila. Kailan pa? Kasi parang weeks ago nakita ko sila. Tapos kayo ngayon lang. Parang ang bilis mo naman yata makabuntis, ha? But are you even sure na ikaw nga yung daddy ng baby ni Rachel? Well, silence means a lot. Phoebe, alam mo, hindi ko alam kung bakit mo ako tinatanong ng ganyan. Basta ako sigurado ako mahal ko si Rachel. At pinakasalan ko siya dahil kailangan kong panagutan yung baby niya. Yung baby namin. Tara na. Oh. Bilisan niyo na. Baka lumabas pa si Papa. Ano? Sandali. I think there's more to this story. Ayoko na malaman. Masyado na madrama ang gabing to. Na natapos din sa wakas. Tulog ka na. Ivy, saan ka pupunta? Susundan ko si Rachel, hanapin ko siya. Kung hindi mo siya magawang tulungan, ako na lang. Halika. Halika dito. Halika dito. Halika dito. Pasensya na, ha? Kahit naman sigurong pamilya magagalit pag gano'n. Pero bakit yung mami mo gano'n? Welcome to my world. Siguro nagpa-party na yun ngayon kasi nawala na yung black sheep ng Tan family.
Hindi naman siguro. Nag-aalala pa rin yung mga yun sa'yo. Yung daddy mo tsaka yung tita mo ba yan? Si Tita Ivy. Oo nga eh. Parang mas concerned pa nga siya kaysa sa totoo kong mommy. Pero kahit naman ano ding pag-aalala niya sa akin, wala pa rin naman nagawa eh. Ivy, hindi ka na nadala. Sumunod ka na lang kay Papa. Alam mo, hindi ko alam kung saan yun nakukuha ng papa yung pagka walang pakialam niyo kay Rachel. Bakit? Kung naawa ba ako, may magagawa ba yun? Palalayasin pa rin siya ni Papa. Hindi ka man lang marunong magpanggap na nag-aalala ka sa kanya, hindi ka na naawa. Kawawa nga si Rachel. Hindi niya alam that history will repeat itself. Sana pala, when Papa had a chance, na ipalaglag na lang niya si Rachel nung sanggol siya. Naku, karapatan sabihin yun. Ikaw ang may kasalanan kung bakit siya nagkaganyan. Bakit mo siya pinabayaan? Bakit mo pinabayaan ang anak ko? You stop it, Ivy. Maririnig ka pa ni Papa at ni Phoebe. At tama na yung nanay-nanayan mo. You're 20 years late! Kapal na mukha mo. Ako ang nagpakahirap bumuhay sa anak mo! Tapos ano, kayo ni Papa? Nagpapayaman? Di ka na nahiya. Wala kang utang na loob. Utang na loob ng araw-araw niyong pinamumukha sa akin. Sinunod ko naman lahat ang gusto niyo, pero anong ginawa niyo? It's time, Ivy. Papa, please. Napag-usapan na natin ito. Ipapalaglag mo ang dinadala mo. Ay, hindi ko kaya. Hindi ako papayag, Papa. Magalit ka na sa akin kung magagalit ka, pero hindi ko ipalalaglag itong batang to. Ang tigas talaga ng ulo mo, Ivy. Nakakahiya kapag lumabas na may anak ka sa pagkadalaga. Ang hirap sa'yo, hindi ka tumulad sa akin. Nagpakasal muna bago nagkaanak. Papa, kapag ipinagpilitan pa ni Ivy ang gusto niya, dapat palayasin niya. No. May naisip akong solusyon. Ivy, pupunta ka sa Amerika. Doon ka manganganak. Cynthia, samahan mo ang kapatid mo. Ha? Bakit ko siya kailangan samahan? Dahil pagkapanganak ni Ivy, kukunin mo ang bata. Papalabasin mong anak niyo ni Charlie. Anak ko to! It's the only way, Ivy. Kung pareho kayong hindi papayag, pareho kayong umalis dito sa pamamahay ko. Ang titigas ng ulo niyo. Sinabi ko na sa inyo, ako ang masusunod dito! Ako! Kinuha mo siya pero kahit kailan hindi mo siya pinakitaan ng kahit konting pagmamahal. Hindi ko siya mamahalin dahil hindi siya nanggaling sa akin. Kasalanan mo to! Nagpabuntis ka! Hindi mo na panindigan! Pinangako mo pa sa akin? Narinig na kayo ng buong bahay.
Hindi ba pinalayas ko na ang gulo sa bahay na ito? Bakit dumadagdag pa kayong dalawa? Hay naku, Papa. Ivy is losing it. Mahanapin daw niya si Rachel. Oo, babawiin ko siya sa inyo. Hahanapin ko si Rachel. At aaminin ko na ako ang mami niya dahil ako lang naman na may pakialam sa kanya sa bahay na to! Shut up, both of you! Wala siyang ina. Kahit sino sa inyo. Dahil itinakwil ko na ang babaeng yun sa pamilya natin. Sinunod ko na lahat ang gusto ninyo para pangalagaan ang lecheng pangalan ninyo! Dahil yun ang gusto ninyo, Papa. Sige, kakayanin ko. Hindi ko aaminin kay Rachel na anak ko siya. Dahil yun ang gusto mo, Papa. Pero hindi ako papayag na hindi ko malaman kung nasaan si Rachel. Naririnig mo? Sa ayaw at sa gusto mo, hahanapin ko si Rachel. Hahanapin ko ang anak ko! Dad, what's happening? Sasamahan ko lang Tita Ivy mo. Matulog ka na. Mami, angkong si Rachel pa rin ba pinag-uusapan niyo? Tita Ivy mo kasi. Tama na ang chismisan sa bahay na ito. Phoebe, call Rachel's phone and bank hotlines. Ipaputol mo ang koneksyon ng phones at credit cards niya. Pati na ang kotse. Cynthia, call everyone na kilala mo na may koneksyon at nakakakilala sa kanya. Papa, anong sasabihin ko sa kanila? Wala nga si Cheska Iha dito. Nagbakasyon siya sa daddy niya. Pero magka-text lang po kami kanina eh. Risha, huwag kang makulit. I'm sorry pero hindi ka pwede dito. Ayaw na namin madamay pa sa galit ni Mr. Tan. Nakuha niyo po pala yung memo ng lolo ko, no? Pasensya na po. Sige, alis na ako kami. Grabe naman pala yung atak ng lolo mo. Kahit ibang pamilya na impluwensyahan. Uy, kanina pa yan, hindi mo ba sasagutin? Baka hinahanap ka na sa bahay niyo. Hindi, mamaya na to. Uy, Yung tutuluyan muna ng asawa ko yung focus ko. Saan ba next location? Oh, anong ginagawa mo dito, Cheska? Umakyat ka na, baka makita ka pa ni Rachel. bakit ba kailangan natin laging sundin yung mga Tan? Tinuturing yung parang isa sa mga business deals niyo yung friendship namin ni Rachel eh. Ang lolo ni Rachel na nagbigay sa daddy mo ng puhunan kaya nakapagpatayo siya ng business. Malaki ang utang na loob natin sa kanya. Kaya ayaw ko masira yun. Mula ngayon, ayaw ko nang didikit ka kay Rachel. Mom, no! Unless na gusto mo sumama kay Rachel sa mga adventure niya sa kalsada. Kung ayaw mo mawala ang lahat ng luho mo, huwag kang pasaway! Ano nangyari sa'yo? Kinot na nila yung bank accounts ko. Pati linya ng telepono ko, pinutol na rin. Bakit ba ganito yung trip sa akin ng buhay? Ni walang bahay ng friends ko yung tumanggap sa akin. Tapos pamilya ko pa mismo yung nag-cut ng resources ko para mabulok ako sa kalye. Risha, hindi totoo yan. Hindi naman kita hayaang matulog lang dito eh. Lahat na lang ng taong mahal ko.
pa yung mga taong nagsasabi sa akin na mahalaga ako, iniiwan ako sa ere. Ikaw rin siguro, no? Di ba sabi mo mahal mo ako? Iiwan mo rin ako sa ere? Okay lang. Sanay na ako. Rachel, hindi ko naman hahayaan yung baby natin na mag-suffer. Kayo. Gagawin ko ang lahat para maging okay, ha? Iuwi na kita sa amin. Pakasal na ho kami. At magkakaanak na rin ho. Anong klaseng pasalubong to, ha? Laura. Mali ka ba kung anong klaseng lalaki yun? Ano bang buhay may bibigay niya kay Rachel? Baka kung apihin lang nilang anak ko. Sinira mo lahat ng magandang balak namin para sa'yo. Lumayas ka na! Sige na, umalis ka na rito! Tita, bakit ba kasi kayo masyadong nag-aalala para kay Rachel? Nahihirapan nga siya sa lifestyle change niya, pero kasama niya naman si Junior. She'll survive. Junior, sino ba mga magulang nitong bruhang nito at hindi man lang tinuruan na gumawa ng simpleng gawain bahay? Maglilinis lang, maghuhugas ng plato. So pupuntahan natin sila Rachel, si Junior sa Rizal.